May ngaga sa tanan. May pamangkot ko sa inyo. What is your friendship story? Okay? Ano ang story nimo as a friend? I think some of us magsiling, wala ko yung friend. O ay, duduman ko ang kanta dito na alam mo sa college. Kaya wala no, I am a rock, I am an island. I have no need of friendship. Friendship causes pain. Ano ba na? I have my books and my poetry to protect me. But sa ako, I have my roadblocks and and YouTube to protect me that none may penetrate. I live in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me because I am a rock. I am an island. Pero may aragan sa ako kung silino ako sa Jamaica, ang friendship. Alin pa na iya kami sa Chinese character pa sa una. Alin pa na sa Pico, alin pa, kalamin namin din. How about this? What is your Christian friendship story? Wala yung Christian friend? Sa prangkala ng Sugilanon, mas maayo pa yung ako ng mga friend niya sa Gua. Kaya kung hindi sa mga Christian friends ko, makod na sa ilaw, ay hindi mo kapamana. Kaya tanan, hindi pwede, armosin na. Many times, kada isa sa aton na ilagin ang aton pagtulog sa ginatawag friendship. Depende sa imo experience. Kanina sa sulod sa simbahan, ang simbahan hindi man exempted sina. Damo sa nagtutom sa Ginoo, damo sa nasadyahan, bangod sa simbahan. Pero may araw man yung mga tao subong as kasubong hindi ka move on. Bangod sa mga hurts, bangod sa mga frustrations, bangod sa mga discouragements within the church. So sa silingaga, punan naton, kung ano gina dapat ang friendship naton ng mga Kristohano. Kag I believe, kung obrahon lang inaton, kamo nga mag-asawa nga hindi friends, diba? Yari rin, no? Mag-asawa, hindi mo friends. Hindi ka mo kapalawag istorya. Sakto? Magkusga lang ang panag, syagit ng asawa. Ang ginistoryahan nyo lang pero di mga balayran, mga utang, or sa sila magsugat. But this morning, as we start a new series, daw tahanan na po tayo mong kungko ang mga pamati. Ikaling subong kay masugod naman ta sa bagong series dali sa Bible. Ang 2 Timothy, kita sa pulpito kada Sunday. Away yung book of 2 Timothy, and it starts from the friendship nga I hope we will desire. I hope we will intentionally start kung wala pa. And I hope this will be the kind of relationship that we will pursue until the Lord will call us home. So together, let us read 2 Timothy chapter 1, verses 1 to 5. Together, ready, begin. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus. To Timothy, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve, has led my ancestors with clear conscience, as I remember you constantly in my prayers night and day. As I remember your tears, I long to see you that I may be
filled with joy. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you as well. May the Lord bless the reading of His Word. Mag-pray kita kanay. Father God, thank you, Kid, sa siningaga, that we can start our new series in the book of 2 Timothy. Pray kami, your Holy Spirit, ang iyong favor, ang iyong grace will be on us in this journey. Nagkabay pa Ginoo nga, ready mo ang among mga hearts, ang among mga minds, not only to listen, but also to obey. In Jesus' name, Amen. Ang 2 Timothy was written by Apostle Paul. Kung natutuman ninyo, ang 1 Timothy dito, sulat niya after na nakagwa siya sa first niya na imprisonment sa Rome. Isulat niya, ay gusto niya si Timothy to stay in Ephesus. Kaya kadamo sa mga tao dito sa sulod sa church nga nagatudlo sa hindi amo nga doktrina. Now, sa 2 Timothy, this is different. Kay si Apostle Paul, this time, padakop siya ni Nero. Kag unlike sa first niyang imprisonment nga, house arrest lang, may nagabisita sa iya, kung sino gusto niya nga init, ginahatag, this time, different. In fact, nagkambal siya galing na he was so lonely because para sa iya, doon abandon siya. Ara siya sa dungeon, kag silyok lang din ang ara sa iya. Ang upod niya dito. So, 2 Timothy is a book. No, nga makita gid naton ang heart ni Apostle Paul because ginhambal niya ini sa isa ka person na very close to him. You know, ang aton mga conversation as a pastor, namin man lang somehow close man ina. Pero lain ang akton nga, istorya kay Erin, kay bata ko siya. So si Apostle Paul, nakita mo mga preachings niya, ang mga sulat niya sa mga churches, but this time, we can see the heart of Apostle Paul as we poured it to a friend. Kasi sometimes nag-reflect ako gani, ang 2 Timothy dali, amuin din ang dynamics ng friendship sa isa katutuon ng Kristohano. So we start here sa paglantaw kung sino ang sender. Quick lang din, of course, kabalo kita kay Apostle Paul. Anong iyang work? He is an apostle of the Lord Jesus Christ. Kung sila ka apostle, pinadala. Ipadala siya sa Ginoo to preach the gospel. Di nang nakuha niya sa iya appointment, of course, by the will of God. Ang Ginoo gid mismo naghambal sa iya through Ananias, niya, ikaw chosen vessel. No? Chosen vessel ikaw na mag-preach ang gospel sa mga kings and of course the Gentiles. At ano ang basis nila nga nanging apostle siya according to the promise of the life that is in Christ Jesus. He preached the gospel because of His love for the Lord Jesus Christ. Amo ini ang purpose ng iyang life. To preach the good news of the gospel. Ambot ang pamangkot gulo sa aton, ano ang purpose ng life mo? Masiling, sa ulihi ko magtindog ka sa tubangan sa Ginoo. Pamangkot ako sa Ginoo ng ano ikaw? Ginoo, nag-eskwela ako. Tapos, nag-obra. Tapos, nag-retire. Daso nag-retirement rest. Daso hari na ko sa tubang mo. Tikot ang Ginoo, di magpagtulong sa iyo. Tinagano ka lang ito. Nagpalansang ako sa krus para sa imo. Tapos,
naglabay ka lang gali nga daw aso. But Apostle Paul hindi. Walang daw mo, ang iyang kabuhi, ginhatag niya sa kasta. Now, sino recipient? Si Timothy. Now, sino ang relationship niya, of course, he is his beloved child. It was in the ministry of Apostle Paul nga si Timothy naluwas. Kaya namin pag-idiri, makita natin ang desire ni Apostle Paul sa iyang friend. And I hope ako man yung desire mo sa iyong friend, sa iyong bana, sa iyong asawa, kung friend mo iyong bata, amuyin at hindi mo yatag. Kung may mga friend, ikaw mo man yung iyong desire, ano na, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Si John Harvard naghambal siya, sila niya, hindi lang ikunog greetings. These were not just words, but the expression of a genuine desire for God's best to be reality in the young preacher's life. Kung may ginahandong kita sa aton na friend, amo iningatan ang grasya sa Ginoo ato sa iya. Because kung nato mo ang mga butang na nagkatabo sa aton, hindi kita deserving. The way we treat God, the way we make time for God, hindi kita yan tapos. And that is why, pasilig ka na lang na, grasya na lang sa Ginoo, ha? Grasyahan ka. We don't deserve justice. Kaya kung justice tapos, grasya na lang sa Ginoo. And number 2, mercy. Because kabalong kita, nagkakagusmo kita over and over again. And we don't want the Lord to bugbog us. Hindi kita gusto mabugbugon sa Ginoo. And that is why mas rin Ginoo, kaluluwi kami. And as we journey in this world, with all the troubles, with all the marites sa palibot mo, mga tao mo gusto magbasahin mo, gusto mo, Lord, I need peace. Sato. Kaya bisan, padalagang mga tao sa palibot mo, kung may kalinong ka lang niya, hindi pa sila nga nonchalant ka, wala ka pakialam. May pakialam ka man, pero at peace ka lang din. Wala ikaw kapanin. Why? Because all of this should come from God the Father and the Lord Jesus Christ. Ako natawag na yung grace, mercy, and peace in a way, fruit of the Holy Spirit. At kung may desire ka tani sa inyong relationship, kung may desire ikaw tani na magpatunga o ang hangin, na magalibot-libot sa inyong mga mag-asawa, mga pamilya, mga mag-friend, is the atmosphere of the Holy Spirit. Kaya kung ara ang fruit of the Spirit na nagagawa, wala ka na sa hanapin pa. Kita ko ng inyong environment, joy, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Wala. Gentle si darling mo. Ano ito? Ang grabe magtuon nyo. May kapag-away, peace, may nagsulit, Pastor, okay na. Lolo, malagid na ang away-away sa masawa mo. Ikaw hindi eh. Nag-promise ka mo, magpakasal nyo. I promise, na mag-away kami kay normal na. No. Ang promise niya, love, sakta. And that is why salim niya, gahandong siya. Gahandong niya sa anak. Dapat ang grasya sa Ginoo, ang mercy sa Ginoo, ang peace. Grace and peace. Grace and peace. Kaya ang word nila ng peace naman, anak ko, na it doesn't mean na complete, absence of conflict. No? Ang word ng peace nila, nabalik, naging balik. Ikaw na wayawayon ka, Mrs. Grace and peace. Nung ganyan grace and peace. Okay? Grace and peace. Hindi lang rice and fish, kundi grace and peace. Now, kato kita sa friendship. Ano ang friendship na?
Ang friendship nila, number one, nakita nila, first of all, nga ini gift from God. No? So, ni Apostle Paul, "Gapasalamat gid ako sa Ginoo. I praise God." Say niya, because I serve Him. No? Bangod, kinadalagan ko sa Ginoo, mayo lang gid, paalagan ko sa Ginoo, na mayo lang gid, nag-attend ako sa Masaba Christian Church, mayo lang gid, kinaluwas ako, mayo lang gid, nagtako ako sa Christian family. God, I serve with a clear conscience. Nagtutom ako. Nagtutom ako. Nga, nagpasalamat si Apostle Paul. Nga, naglalakad siya sa Ginoo, kag with clear conscience. Amo na nga si Timothy na kilala niya. Kaya mo nila tabo. Sa book of Acts chapter 15, after sa first missionary journey nila, naglakat sila sa Jerusalem. No? Kaya mga may iba dito, mga tao sa Jerusalem Church, kinaghampal sa mga Gentiles, parang maluwas ka mo, hindi enough na si Jesus. Dapat para circumcise ka mo, kag magsundo ninyo ang mga pagkaon, kag mga rituals. Tinangakin sa Apostle Paul, hindi ang kaluwasan niya, ang bayad ni Jesus sa cross, isa lang, enough na ito. No? Enough na. Ginaprobaran na ito ni James na tuwan maging ang taong maluwas in his religion or whatever, si Jesus Christ lang yun ang makasay. So after sa ito, naghagaray si Paul at si Barnabas, "Let us return and visit the brothers in every city where we proclaim the word of the Lord, and see how they are." Amen. Balikan tato ang mga tao, maging walihan na ito. Checkon ko to sila. Ika siling si Barnabas, kaya sige, tambalon ko si John Mark pagitaon ko. Pagkabatiin ko na si John Mark, dalon niya, Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Nagpalamula si Apostle Paul, "Never again. Mark my word, never again." Kagi ka man na Bible, Mark, never again. Si Apostle Paul, very focused siya sa iyang ministry. Imagine mo, grabe nakasako sa inyo, tapos may patayan mo, puli ko ya. Imagine mo sa una, kung may series, o kung may sugata, hindi, iwat pa ko ya. Tinatroma din si Apostle Paul. Sila kay Barnabas, sila Barney, may pwede. Hindi nila pwede. So sa isang Bible nila, kalin kay si Barnabas ni Mr. Encouragement, gusto siya tagaan chance. Ilang Apostle Paul, chance pa niya kabudlay na. So there arose a sharp disagreement. Grabe nga, ang hambal nila yung sharp na disagreement na very emotional. Emotional ang duha ka spirit-filled man. Grabe man si Mark, no, paawa yung duha ka spirit-filled man. Kag nag-agree na lang sila to separate. So, Barnabas took Mark with him and sailed to Cyprus, but Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to the grace of the Lord. And he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Then, naglakad si Apostle Paul sa Derbe. And dito niya nakita ang isa ka disciple na ngalan niya si Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. Galing kayo na mo kay Paul, hindi na po sa mga bata, kung sagad ko na sakit ang ulo na. Galing kay si Timothy, he was well spoken of by the brothers at Lystra, and I couldn't. Siguro magkulo-kurma si Timothy, ihog na naman ng pastor.
Do ka mo na sa unang api ninyo, mapastor ka mo. No? Magsusok-sok sa ano na gani, long sleeve, na may korbata. Kagi ka man na pra-justler, kagi ka man na. Tindog-tindog mo na, Pero feeling mo daw, pastor ka man na dala ka 2 kilo Bible, no? Pero siya mo, mayo ni. Di sila niya Apostle Paul. Sige, dalawin ko. So Paul wanted Timothy to accompany him. And he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places, for they knew that his father was a Greek. And as they went on their way through the cities, they delivered to them for observance the decisions that they had been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. So ipapaluto nila nga, yari ka na din ha, basi may magkanto pa din yung mga tao maghambal sa inyo para maluwas ka mo, kinahanglan, magpa-circumcise ka mo, kag kaon ka mo sa ginakaon, hindi sa mga Hudiyo, hindi na amo. Ang kaluwasan niya, sino na galing makaluwas? Doon di ko makaluwas. Sino makaluwas? Si Jesus lang yun. So, the churches were strengthened in faith, and they increased in numbers daily. Now, if Paul and Barnabas did not have an issue, I'm not really sure if Timothy will be in the team, since there might be possibility that they went on another place and Mark is around. Kaya naman, dahil mo rin lang katuan, dahil mo rin ako istoryahan. Si Apostle Paul, or hindi mo lang ito si Apostle Paul dahil ma-decide, malisin siya kay Barnabas. Kasi ni Apostle Paul, if there's one thing na beautiful sa conflict na ako ni Barney, amoy ni naging friend ko si Timothy. Amot sa inyong friendship. Ano ang natabo sa inyong kabuhay? Yung sabi ka, wow, kabudlay-budlay din sa tungkol na pasalamat ko at least. Despite sa mga traumatic things, mga kabusinig, kapasalamat ko sa Ginoo. Naging dala ako sa isang place wherein nakilala ko in a person. And now, we will live happily ever after. Ikatwa, hindi lang nag-gift nga ang friend. Gusto mo ganyan, insakto na Christian friendship, hindi nga consider mo ini as gift from God. But ikatwa, it is sustained in prayer. So isang Bible nila, I remember you constantly in my prayers night and day. Siya Timoy, pinagdugdong tagit ka, pinapangakuyuan kung ikaw. Sa ako, pinapangakuyuan kung ikaw, adlaw at gabi. Ang person na ara sa mind mo night and day, that means precious na siya. At kabay pang ginapray mo lang, hindi lang siya matagasma, no? Una kasi, ginubo, gabahi, ginubo. But ako pa rin, kung gusto mo gid ang inyong friendship mag-last, gusto mo gid nga ang inyong honeymoon stage will be forever, you must pray for each other night and day. Sa tutuwan lang, sa inyo nga walang nagpupuhanay sa balay, ang isang karason kaya walang mong ginapangamuyuan night and day. Why? O Pastor Abe, lang kung galing ang mga huyok, paano ka ng night and day? Istigling niyo lang, walang kang gagawuhanay. Hindi ka mo ka-istorya lawi. Kaya wala ka mo istoryahan, magyagitanay ka mo. Dalaan nyo na lang sa pangamuyok. Pray ka 2 hours. Paan nyo ang lista sa tanan na tao sa Pilipinas ng pangamuyukan nyo. It will draw you closer. Okay. Says in James chapter 1 verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Sa Ephesians naman chapter 6, 18-20,
parte ini sa complete armor of God, no? Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. And to that end, keep alert with all perseverance, making supplication, praying for all the saints. Naman ni Apostle Paul, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Praying at all times, 18 na galit, no? So, ang pag-pray, importantly, sa friendship. Ikatatlo, hindi lang ang friendship, Christian friendship is gift sa Ginoo sa iyo. Kag mag-sustain na inako na pangamuyukay ka mo. At ikatatlo, it is also strengthened by shared experiences. Pinagsamahan. Inagyan niyo. Hindi ba na? Ang mga best friend ni Subong, kaya mo ka mo inagyan sa to? Duman ka mo expel sa high school? Grabe ka yan. Duman ka mo kabulasot, or wala ka mo nagutman. Shared experiences na. Isili niya kay Apostle kay Timothy po, duman ko kitang permito kay hindi. Simuslim ka sa istaman ini nga friend, rumihan siya possibly, kaya naman ni Apostle Paul ang experience nila. Pero doon ka ako nila upod na si Timothy sa second missionary journey, ang ibasa na kayo na. After sa to, ang unang hingatuan nila, nga mag-minister sila, amo ang Philippi. Alam doon ka mo? Na may vision si Apostle Paul, na man from Macedonia. Siya dati, kuligi kami. Tinagat ko sila sa Philippi. Ipaliwali mo to si Apostle Paul. Kag-imagine mo, bago ka lang na abot sa team, bata ka pa. So, for example, kanun ko si Matt, si Matt ni Mark, dalon ko si Mark, dalon ko si Matt, mamisyon kami sa Rumanan, napit lang ako. Imagine ang pag-abot na mo dito sa Handumanan, wali kami Pastor Glenn, pag-wapo, dahil sa naluwas, gulpi lang, ginbugbog kami. As in, black and blue, ginbugbog. Anong feeling mo, Matt? Nagatulog sa amon. Shock. Kaya mo ninutabo sa Acts. Sa litong Bible nila, when her owners, kami din-cut sila na demon sa isang babae, niya nagpapakot. Sa ganong pakot kay ibang demonyo. So that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. And when they had brought them to the magistrates, they said, "These men are Jews, and they are disturbing our city. They advocate customs that are not lawful for us as Roman to accept or practice." The crowd joined in attacking them, and the magistrates tore the garments off them and gave orders to beat them with rods. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, they put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Maging mo sa Timothy magpupala ka mo. Naglantaon niya si Malinoy niya Paul, si Tito niya Silas, in Bugbog, is left alone. I believe na kahilipino. Kung sa ako na subok child abuse na. Later on, nakahalin na sila. Nagsilo sila sa Thessalonica. But the Jews were jealous, and taking some wicked men of the rabble, they formed a mob and set the city in an uproar and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd.
Imagine mo si Timothy, star ka mo, ang balay ni Jason, ato dito ka mo gastay. Tapos gulpi lang ang mga tao sa banwa, Gwa ka mo da! Oh, ikaw man si Timothy, mayroon wala ko si Paul. No, so when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men have turned the world upside down, have come here also." And Jason has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, saying there is another king, Jesus. Ikaw naman si Timothy, ako naman po. Nagsaylo naman sila sa Berea. Pagsaylo naman dito sa Berea, but when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also, they came there too, agitating and stirring up the crowd. Then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there. Those who conducted Paul brought him as far as Athens, and after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. Kung ikaw ang bata, aral naman, baguanay naman. At to the point nga, pauna na si Apostle Paul, imbiling sila. Nag-aral pagit ang cute. Imagine mo pala, no? Na, gusto mo mapod ka sa Hakwan, mission trip, sabihin pastor sa North Korea. Wala. Itong North Korea, lang hindi nga area siya, and are they servant of God? Am I better one? I am talking like a madman. With far greater labors, imagine mo kung aral na si Timothy, far more imprisonment with countless beatings, often near death. Listen, 5 times I received at the hands of the Jews 40 lashes less 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea. On frequent journeys, in dangers from rivers, dangers from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers, in toil and hardship, through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold, and exposure. Imagine mo kung upod ka man sa Timothy. Tinatural mahibigit kaya mo itong kakadugdugan niya po sa wala sila magkaon. Sa matambok sila sa daga, sa suba, pero babaha. Ginlagas sila sa road upper. Kaya ang magiging account niya sa Apostle si Timothy na priso, you should know that our brother Timothy has been released, with whom I shall see you if he comes soon. Kaya mo naman mundo niya Apostle Paul, in-imagine niya ang kalalangso sa sipon, to talakot. Dunduman ko to sa Thessalonica, ang mawaw ako. Ang muna ako paluman mundo ako. Pero doon, ang gano'n sa kabuhi, ang isa katabisang eskin pala, sa friendship, ang mga budlay niya wala ang yan. Sakta? Daw ko kasi tinanong mo ako, hindi ka mag-ahapon, nakautakot mo cake, burger, lumaguto. Ano ka? Kung kinakalo hindi, fried chicken, manikawag kami, ang mga ano na yaman? Ano kami yaw? Latas kami sa kampong. Wala kami kalanuan mo. Dito pamali kami tubo. Pangkos lang. Amo na nga lang bakot, among ipon. Kunti. Guru-guru, bakong imuapan. Nga, nga balon permi. Kaya may buywon ka. Di ba buywon? Kaya puro ka noon.
keep reflecting on those hardships. Kasi ni Apostle Paul, Timothy, sa talaga pamuyo po ang kalunduan ko ato pinagsamahan. Kasi niya, I long to see you, that I may be filled with joy. Mundo ka namin kaning ari kagiti sa to. Ari kagiti sa tupad ko, istoryaan ka to. Di ba? Nakapunta mga agad, yung na yung mga ikon, istoryahan niyo mga naglilika. Actually, hindi lang kamo kapadyag sila, even si John. Sabi niya, though I have much right to you, I would rather not use paper and ink. Instead, I hope to come to you and talk face to face so that our joy may be complete. Hindi ko isa mga bata, subong ko hindi na kabalo mag-talk face to face and talk text to text, no? Or ano na, Roblox to Roblox, no? Pero ang tutuod ng mga friends, yung may pinagsamahan, may naagyan, damo, gas-gas ka na, kanatupa sa labas. And yet, you don't see that as something nga daw ihalo ka. Only those were sweet moments that made friendship way sweeter. Ito? Kagamuhin na ang nagapatahon. And that is why sa ako naman na gusto ka nga my friends. Hindi ka manago sa kwarto. Guwa. Allow yourself na madusmo. Allow yourself na ma-hurt. Allow yourself to be offended. Allow yourself na magukman. Allow yourself na magkalang-kalang. Because ato ang mga isang kapalpakan na wala man kita na naminan. When looked in the context of Christian friendship, masalita, kakahong sa journey natin because we've seen the grace, the mercy, and peace from our God and Savior, Jesus Christ. Ito? For lastly, hindi lang ang Christian friendship is a gift from God. Sustained in prayers. Strengthened by presence. Experiential. But this must be built on faith. Ang foundation sa Christian friendship is our common experience of humbling ourselves and believing in Jesus as our Savior and Lord. Dapat tanan-tanan kita nakaagigit, realisan na kita makasasala, kadamo-damo git sa atong mga sala, at hindi natin kaya bayaran ang atong mga sala. Nagmahayo lang ara si Jesus, nga nagpalansang sa krus kay sila niya, ako na lang mabayad sa inyong mga sala. At the moment na magpalapit ka kay Jesus, Jesus, bayari ang akong mga sala. I promise you will not perish, but have eternal life. In the same way that ang siya, I am reminded of your sincere faith. Si Apostle Paul ang nag-share, nag-explain pagit, true, sige, my true child in the faith. Pero sila niya, inang faith, higitwan ko sa imo, the faith that first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Ang sila niya, ang pagtuo, nadumduman ko man. Amuin lang nagban sa aton, ang pagtuo, kailangan gintudlo sa imo sa punan ni lula mo, at gintudlo ni nanay mo. And I think this is a good reminder sa aton ng mga ginikanan. Sometimes, ang aton mga bata, hindi pa naanay magpati sa aton. Nevertheless, just like kay Eunice, just like kay Lois, tudlo lang sila anay, tudlo. Until the time we're ready na si Timothy magtungo sa inyo. Nga importante, hindi ka magsugod ang aton kaluwasan
ang atong friendship sa kaluwasan sa faith kasi sa Bible, first of all, say niya, to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become child of God. Ang makabless lang din sa ato na friendship kung ano anak kita sa Ginoo. Ma-experience siya na ginagi dito ang grace, mercy, and peace kung ara kita sa Ginoo. Okay, sila niya dayon. So then you are no longer strangers and aliens. You are fellow citizens of the saints and members of the household of God. Sila niya, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In Him you also are being built together in a dwelling place for God by the Spirit. Kaya amoy nga ang true Christian friendship. And that is why, pinatutulungan ninyo, si Jesus Christ, kinagad niya ako ang rich young ruler. Sila niya, sunod mo sa akon. Hindi siya. So, si Peter, nagambal siya, Ginoo, kaya gibilin namon niya iban sa amon, kaya gibilin namon ang kanan, ibayaan namon ang kanan, and we followed you. Ginoo, ano ang gift mo sa amon? Ano ang reward mo sa amon? Sila ni Jesus, well, amo ini. Truly I say to you, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or land for my sake, and for the gospel, who will not receive 100-fold, now in this time, houses, and brothers, and sisters, and mothers, children, and lands. Kabalo mo, pasiya, Lord, anong gift mo sa amo kaya nag-follow kami sa imo? Sinigatagaan ko kamo, Christian friends. Christian family, that's my gift. Hindi ako excited. Kasubo kay kadamo sa mga Kristohanon, wala nila din avail. Hindi nga promise ang Diyos. You know, kung damo ka Christian friends, damo ka alive. Tutuod na yan. Kung nakato sa Amerika, damo mo ito live. Ang presidente, ito lang kayo, mga sa airport, mas bugat. Wala na kayo hotel, di ba mo dito, kaulon ka pa. Lumanganguyuan mo lang sila, ibig sila. O kaysa, pabalunan ka pa. O kaya wayo mo pa sila, lagay-lagay na, tama na, salat na, sige babay, pastor mo, salamat, bless kami, din ka. Itulungan na mo sa airport, malig kami, nandun ka rito. Ito, kung wala ko bugas, kabalugid ko nga makakaon dito sa inyo balay. Ito, ano yaman ka po nga ang inyong pastor ng balugres, no? In fact, ako niya po yung sunog niya. Bagod sila ang mga Christian friend. Ha? Give inasan Ginoo sa imo. Nagaulat lang. Sila niya. Pero, may interesting na nakagula kay Kampuro sa ninanamihan. Sila niya, ang gift ko sa inyo, Christian friends, kaya aking pag gift ko sa inyo, persecutions! Nakanoon na ako. Kaya sa tutuan lang. God has to allow us sometimes to be persecuted, to be tortured. Kaya amuna ka patanggi sa friendship. Diyan ako kakabalaan kung sino ginagtutuan mo, friend. Sakto? Diyan mo na lang ikaw magsunggol simbahan na, kung daw yung mga kontrabida na, or kung na.
Parte na sa promise ang Ginoo with persecutions. Pasili ka, Lord, gusto ko na! Ako ang persecutor! Pasili niya, I forgive, and in the age to come, eternal life. Because ang friendship nila, ang joy, ang grace, ang mercy, ang peace, yung gina-enjoy natin in our friendship is actually a preview of the friendship, the joy, and peace that we will enjoy in heaven forever and ever. Kaya muna sa linya, ang subulan din galing ang ini, that many who are first will be last, and last will be first. Ang muna ikaw, ugay ka na dali kung wala ka niya friends. Miyari ka rin ang pagbulang, Mr. Congeniality, amigo ka mo. Dali. Tingnan picture din nga ang friendship din na Dagano ka muna ka. Yun nga Apostle Paul ang muna friendship sa Lord's of Church. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore it in a spirit of gentleness. Hindi ka pa, mamukmuk ka, makadasma ka. Silin niya ang mga tao sa sulod ng church. They will not judge you. Rather, they will restore you in a spirit of gentleness. Tapos niya, watch yourself, kasi mag-tempt ka. Bear one another's burden so as to fulfill the law of Christ. Again, if anyone thinks he is something but he is nothing, he deceives himself. Let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. Wala kita diya katikalay. Wala kita kasi mas mahayo ako yan sa imo. No. Kung mahayo ka gitmati, sa imo na lang na. Kung gaya na lang na palig ka, Brad. Nakita mo naman, Brad, ka-holy sa ako, Brad. Don't do that. Each, will have to bear his own load. Oo, mabuli kita. Pero ikaw yan, you should be responsible sa imo load. Hindi mo sila ano sila yung Bible? Bear each other's burden. Tapos hindi nyo kuya pagsaguron, kita maranang kuya mag-work. Hindi, you must bear it. Kaya let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Kaya sa ato mo kaisa, sa friendship, may iba naman ginaya may kwarta, may iba na raya, may nabalaan, no? Ang nabalaan, no? Hindi ka naman sila nga i-disciple, ituduha ka lang sa word. No? Ikaw man ang atag sa hindi pa lang talaga ka spiritual food, ikaw man maatag sa physical food. No? Muna friendship. Sila nga do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. So nga, for the one who sows to his own flesh, will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit, sila nga, will from the Spirit reap eternal life. Sa totoo lagi ng ini, you deserve the kind of friends you have. Kung ano gina-invest mo sa friendship mo, amo ka man sila. Kung ang inyong pa niya, tukan mo, mo lang nakamuterbi. So kung mag-invest ka mo sa eternal life as friends, it will go a long way. And that is why, let us not grow weary in doing good. For in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone. Actually, especially to those who are of the household of faith. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as it is habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Hindi ka mo mag-absent, kadto ka mo di, or kita ay ka mo po. Kung isa ka mo ka rubrahan,
man. That's how you do it. You should be very, very intentional. Ganit kayo may kabyat lang na si Apostle Paul. Sige niya, concerning brotherly love, Christian friendship, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another. For that indeed is what you are doing in all the brothers throughout Macedonia. But we urge you, brothers, do this more and more. And to inspire to live quietly, to mind your own affairs, and to work with your hands as we instructed. Sila niya, from the pursuit ni Christian friendship, kaglam, live quietly, mind your own business, work, ubra ka, hindi ka magsalig, so that you may walk properly before outsiders and be dependent on no one. Now, tandaan natin mga utod, Christian friendship is a gift of God that is built on faith, strengthened by shared experiences, and sustained through prayer. So how to have a good Christian friend? Dilin ka na kay Jesus para ang pabor sa ginawa sa inyo. Be present. Wala sang online friend, hindi na masadyakan. Kinanglan ma-appreciate mo, kaya mo ibigay ka na masugod-sugod. Be present, be a blessing. Lagi pa kita yun, pray for each other always. Ako na ako, hindi ba lang ikaw sako? At tulid lang ako, pipraan mo pa. So that you have time to pray. No? You have time to coffee. Sweet Gloria. Sabi ko, nag-agree siya. Pinapakuhay ng offering. Especially mo sa inyong balay. Siguro hamaw, luwas ka mo. Tapos ang business agad kaka-expect sa iyong bana, sa iyong asawa, di ka blessing. Paano mo naman impay si nanay ko o si tatay ko? Okay, ako po siya. Hindi kayo, dapat ginamon ko niya muna, hindi niya friendship. And then, pray always. Mga bata namin maturo ka, doon si tatay mo, si nanay mo, mag-pray na, pray ka din. Nag-aaya pa kayo balon tayo. Sige mo ako. Kaya mali ka pa matipata ko. Grabe ninyo. Well, my greatest na examples of friend, ang na si Jesus. He saved us. He promised not to leave us nor forsake us. He promised to be with us always. Kagani tayo. He intercedes for us. Every time ang yawa, si Juan to, si Jesus pa iran ko na na. Si Juan ginawa, hindi mo na siya pag-i-bless. Ang business, hindi mo bless. Sana ka sila. Kaya na to sa Zechariah chapter 3. Nabayaran ko na. Alam mo? Igaling ko yung message sa aton. Again, I want to close with this. Ang aton best friend may ihambal sa aton katani mamatigin kita. Sila mo ini. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Sila ni Jesus, na Savior mo, mag-Savior ko, nagasugo ko sa inyo, have Christian friends. Inamang friend, nilo parehos git sa akon. And greater love, siya ko gani, greater love has the one than this, than someone lay down his life for his friend. Ginatag gani kabuhay ko sa inyo, kabuhay, hindi ka mo kapag-amigo. Gani na yun. Kaya kung hindi ka mo, kaya Jesus ang tanong na, sila niya, you are my friends if you do what I command you. Kung hindi ka ang Christian friend, hindi kita friend. Sila nga na to, no longer do I call you servants, for the servants does not know what his master is doing,
but I have called you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. You did not choose me. Katotoo na din pala ikaw gana sa akon. Pero, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Thank you, Jesus. Grabe na ngayon kasustinir ko sa imo para mabatian ka lang sa kamay. Para kung ano yung pangayo mo, iatag siya sa imo. Iniliwat ka naman tayo. These things I command you, so that you must have Christian friends. Lord, hindi ako niya nakambal. Kinahanglan din. Kaya kung hindi ka mo friend with Jesus, kagulubaan na. Why? Because Christian friendship is a gift of God that is built on faith, strengthened by shared experiences, sustained through prayers. May ko ba mabilagi ka mga friends ka na ingat ko? Kaya nga, sabihan ko, hindi ako sa music team, kaya ko na po Sunday afternoon, hindi ka pang-reach out sila. Paano dito dito? Ang friendship ni Apostle Paul at ni Timothy, nanging pamahagi na damo-damo sa mga souls ang nakatuwa kay Jesus. Hindi din meant ang friendship na mag-isolate ka mo, kamukha mo lang. Late, kagamo mag-base nila, o ano, mag-isolbo ka mo, or whatever. Let us pursue a friendship that blesses others, just like sa friendship with Jesus. Kung natawag mo pala, in a Christian friendship is a gift of God that is built on faith, strengthened by shared experiences, and sustained through prayers. Ito pa minsan mo actually ang meaning. True Christian friendship is actually discipleship. Sa ating kabuhi, God just wants us to invest in each other's lives so that together we will grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Wala na. Wala yung Amen? Imagine pala kung tanan-tanan kay Adri, friends. Let us pray, Father, dear Holy Spirit, tutuloy kami to be a friend by your grace and for your glory. In Jesus' name, amen.